Hello everyone! Maglagay po tayo ng at least 1 cup na brown sugar sa isang kawali. Pwede po kayong gumamit ng dark. At ito po ay apuyan lamang natin at haluin hanggang sa ito ay matunaw. Okay lamang po kahit medyo malakas yung apoy natin at hindi naman po problema kung medyo may konting pagkasunog na magaganap. So ayan, kapag ganito na po, kitang-kita nyo na umuusok na po siya talaga at saka tunaw na. Siyempre, okay na po yan. Basta tuloy-tuloy lamang po ang paghalo hanggang sa wala na po itong matira na buo-buo. At kapag ganito na, ngayon naman ay isunod po natin yung gata. Naglagay po ako dito ng 2 cups na gata. Ang ginamit ko po yung nasa salata, pero pwede rin naman kayong gumamit mula sa fresh na niyog na inyong kinayod. Haluin. Lulutuin lamang din po natin itong gata at ngayon naman, lagyan din natin ng muscovado sugar. Pwede rin po yung dark sugar kung wala po kayong muscovado. At ang dami po ng asukal na ating ilalagay at depende sa inyong panlasa. Gagawa po tayo ng kalamay at ito po ang isa sa technique or isa sa tip para yung ating kalamay ay maging dark brown. So yan, kapag ganito na po ay tigilan muna natin ang paghalo at atin munang gawin yung ating glutinous rice flour. Yung 400 grams po ng glutinous rice flour ay lagyan natin ng 2 cups ulit na gata. At atin lamang pong hahaluin hanggang sa magsama itong 2 ingredients na ito. Haluin lamang po natin hanggang sa mawala yung mga lumps. At kapag ganito na po ka-smooth ay okay na po ito. Ngayon naman ay isama na po natin dito sa mixture nitong ating gata at asukal. So ayan, napakaganda po na magiging itsura nitong ating kalamay at ito po ang isa sa sikreto na karaniwang ginagawa para ma-achieve natin yung dark color ng kalamay. At ngayon naman ay mag-uumpisa na po tayong maghalo. Hahaluin po natin ito hanggang sa maluto at hanggang sa pumantay po yung kulay. Kailangan ang kulay niya ay maging dark brown. So kapag ganito po ay medyo light pa lamang siya, pero makukuha po natin yung kulay na pagiging dark brown kapag ito ay naluto na mabuti. Kailangan lamang po natin dito ay matyagang braso dahil medyo matagalan po na haluan yung ating gagawin. Kung napapansin nyo po, medyo nagda-dark na yung kulay pero hindi pa po siya pantay. Atin lamang pong tiyagain ang paghalo hanggang sa ito ay mapantay. At iyon po ang isa sa sikreto para sa masarap na kalamay. Tiyaga-tiyaga lamang po tayong maghalo at mamaya ay makukuha na rin natin yung ating inaasam na kulay ng kalamay. So ayan, kapag ganito na po, shiny na siya at ang ganda ng pagka-brown niya, okay na po ito. Ilagay na natin sa isang pinggan na may dahon ng saging. So yan po, isa rin sa sikreto sa pampasarap ng ating kalamay ay ang dahon ng saging. Lagyan nyo muna po ng cooking oil o kaya coconut oil yung dahon ng saging bago nyo ilagay yung kalamay para hindi po dumikit. At syempre, ngayon naman ay ating pantayin. At kapag okay na, isunod naman po natin lutuin ng latik. At least mga 3/4 cup na gata lamang po ang aking ginamit para saktong-sakto lamang dito sa ating nilutong kalamay. Pabayaan lamang po natin kuluan ng kuluan sa kawali at paminsan-minsan ay atin din pong hahaluin para maiwasan yung pagkasunog. Hintayin lamang po natin mawala yung pinaka-liquid hanggang sa ang matira ay yung langis na lamang niya at yung latik. So ayan, simpleng paraan po ng paggawa ng latik. Pwede po kayong gumamit dito ng coconut cream or kakang gata. Kung wala naman po, ay pwede na rin yung gata sa lata. Kapag nasa ganitong stage na po tayo, ay pwede na nating haluin maya't maya. Pero alalay lamang din po at nang hindi madurog yung latik. So ayan, kung napapansin nyo, medyo nagbo-brown na po siya. So bali na wala na po yung pinaka-liquid niya na igana, kaya ang natitira na lamang ay yung natural oil or yung coconut oil at saka yung pinaka-latik. Atin na lamang pong lulutuin ito hanggang sa maging golden brown. Huwag po nating masyadong idadark yung pagka-brown para po hindi masunog. Kapag ganito na po ay okay na ito dahil magdadark pa siya ng konti mamaya kasi mainit po yung oil. So ayan, ngayon naman ay ilagay na po natin dito sa ibabaw nitong ating kalamay. So ayan, ganito po yung perfect na pagkaluto ng latik. Ayan, huwag po nating susunugin para hindi mapait. Ikalot lamang po natin dito sa ibabaw ng ating kalamay. At sa mga gustong kumain na medyo mainit pa, mag-ready na rin kayo ng kape. Pero para po sa akin, kapag ganitong klase ng kalamay, ay masarap naman po siyang kainin kapag malamig na dahil mas makunat. Pero syempre, tikman din natin habang mainit pa. So ayan, masarap na po siya kahit mainit pa at saka medyo makunat na rin. Pero mas maganda niyan, atin pong palamigin para mas doble yung kunat niya. Kaya